Woo! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV na naman. Syempre, automatic yan. Gawin nyo ng bisyo tong panonood sa akin. Pwede pa ba yan? Ayun lang ang bisyo nyo. Huwag na kayo huwag na kayo magdroga. Huwag na kayong mag-inom. Huwag na kayo magyosi. Anyway mga pare, tara. Diskaya umamin na. Ano ba inamin ni Madam Diskaya? Kasi siya lagi o siya ang pinaka-issue o laman ng issue ngayon. Kasi nga, patungkol nga daw dyan sa Ghost Flood Control Project. Pero parang nakukulangan ako. Maganda yung maganda yung hearing. Maganda yung nangyari sa hearing. Pero parang kulang. Yung mga tanungan nila, parang nag-focus doon mismo sa yaman niya imbis na dun sa mga project na nawawala. O yung tinatawag nating ghost project. Di ba dapat doon tayo mag-focus ngayon doon sa mga ghost project kaysa doon sa yaman ni ate. Kasi mayaman nga siya. Oo, baka ang nangyayari dito baka may naiinggit lang sa kanya na alam mo yun? Di ba? Siyempre may mga kalaban din yan o masasabi nating may mga kakumpetensya yan pagdating sa mga ganyang business. Madalas nga na sinasabi niya sila ang nakakakuha ng project from DPWH. At hindi naman porket lagi siyang nakakakuha, masasabi na kagad, hindi ko to kinakampihan Hindi ko siya kinakampihan, hindi natin kinakampihan to si Madam. Pero wag nating ilayo sa isip natin na hindi pa naman napatunayan Kaya nga parang itong focus kasi nitong hearing na to medyo alanganin. Patungkol lang dun sa yaman. Hindi dapat ang focus nyo, dapat ang inimbestigahan nyo, imbis na yung yaman nito ni ate, dapat yung ghost project. Kung siya ba yung may kinalaman dun o siya ba yung may, kung siya yung may-ari nun, bakit hindi niya alam, di ba? Ayun ang dapat. Ewan ko medyo biruin nyo nga dati si PRRD, biruin mo I think 13 hours siyang ginisa dun sa Congress pero walang nangyari, di ba? Walang nangyari. Walang tignan nyo, 14 hours yun. Ewan ko kung mabitin pa kayo dun. Pero dito medyo alanganin kasi sabi, kung hindi ako nagkakamali, parang meron pang parang gagamitin yata yung room para sa panibagong hearing o basta gagamitin. So parang bitin tong Senate hearing na to at hindi talaga napag-usapan yung dapat pag-usapan. Kung napanood nyo yan, medyo may tawanan pa nga sila dyan patungkol dyan kay ewan ko Bakit kasi focus kayo dun sa sa yaman ni ate? Naman, let's be fair naman kasi kung matagal na nga sila sa business na construction na business, talagang talagang yung mga yan, yayaman yan. Kasi posible naman mag-business ka ng itutuloy mo yung business mo na lugi. Malamang, syempre, may pera na yung mga yan. Nakakuha na. Eto, ulitin ko mga pare, hindi ko kinakampihan to si Madam. Wala akong pakialam kung may kasalanan yan, dapat mapatunayan. At kung may kasalanan siya, dapat makulong. Ayun ang importante. Kung meron silang ginawang ghost project o meron yung company niya na ginawang ghost project na hindi natuloy, basta may ginawang project na hindi natuloy, dapat panagutin kung dapat panagutin, di ba? Ayun ang importante dyan. At maraming salamat naman. At ewan ko dapat si Sec Vince Dizon na lagi ang sekretary ng mga ahensya ng gobyerno para maayos. Tignan nyo yung yung LTO. LTO ba siya? Basta yung di ba? Siya na ngayon ang bagong kalihim ng DPWH. Dapat sabi niya lilinisin na yan. Lilinisin natin yan, mag-resign kayong lahat. Dapat ganun di ba? Dapat si Sec Vince na rin yung Bongbong Marcos, baka pwede mong palitan si Gadon tapos si Vince Dizon na lang din ilagay mo dyan. Nakanantina pa.
Ginagawa niya ni Gadon dyan, wala naman niya silbi. Baka gumanda pa yung ano, 'di ba? Poverty affiliation. Hindi ko alam kung ano siya. So, 'di ba? Ilagay niyo yung tama, ilagay mo yung tama. O ito para sa iyo Bongbong Marcos, ilagay mo yung nararapat para dun sa posisyon na yun. Hindi lagay ka lang ng lagay para lang sa bayad utang mo, ganon. Wag ganon. Tayo nang yan. Ilagay mo yung makakatulong sa administrasyon mo, sa gobyerno mo. Anyway, so bago tayo mag-umpisa, bago natin pag-usapan tong mga mga kayamanan nito ni Madam. Syempre, muna natin, ibatiin po muna natin, tagalin ko lang tong thumbnail. Batiin natin ang KOJC for their 40th anniversary of Feast of the Passover. Yan. Kasi biruin nyo, apat na, na sila, 40 years na sila. Grabe, ang hirap niyan. Yung relasyon nga, ang hirap patagalin eh. Ito pa kaya, kasi makikita mo talaga, hindi aabot ang ganito na, alam mo yun, hindi aabot ng ganito katagal itong KOJC. O itong na congregation ni Pastor. Kung talagang, alam mo yun, kung talagang corrupt, talagang hindi maayos yung pamamalakad. Alam mo yun? Di ba? Kasi hindi ka tatagal dyan sa isang simbahan kung ang leader mo nakikitaan mo ng mali. Di ba? Ganun lang yun eh. So ang ganda ng kwento nito, yung daanan lang natin kung konting-konti lang. Parang si Pastor yung journey niya alam mo yun, from estudyante, bata, na ang gusto lang niya alam mo yun, ang gusto ko lang, ito yung pangarap ko sa buhay. Ito yung pangarap ko sa buhay, gusto kong matupad to, okay na ako. Pero hindi Iba daw ang plano ng Diyos talaga sa bawat isa sa atin. So, ang nangyayari, yung plano mo, hindi yung gusto ng Diyos, madidismaya ka. O yung sa iba na, I think na may plano. Halimbawa, let's example natin. Kung ang plano mo dito sa pagiging pag-asawa, ang plano ko, mapangasawa ko yung babaeng yun. Yung crush ko, yung gusto ko, yung matagal ko ng hinahangaan, yun ang plano ko maging asawa. Tapos, ibang gusto sa'yo ng Panginoon. Hindi yan ang mapapangasawa mo, ito yung mapapangasawa mo. So, madidismaya ka pag hindi mo gusto o hindi mo, ano tawag doon, hindi ka masaya doon sa naging resulta kasi yun ang gusto mo. Pero, malalaman natin, bandang huli, habang dumadaan ang araw, malalaman, ito pala, bakit ito ang binigay ni Lord sa akin? Bakit ito ang pinagkatiwala niyo sa akin? Magigets mo ngayon yung plano ng Diyos sa'yo. For example, sa akin, ito, example lang Ang plano ko dati, ang gusto ko mangyari dati, magkaroon ako ng kotse. I think 2008 to 2009. 2008-2009. Lagi ko pinagpe-pray yun. Ano pa ako nito? Mga high school. Graduate na ako. So, college na yata ako niyan. Hindi ako nagkakamali. Anyway, so lagi kong pinagpe-pray yun. Lord, bigyan mo ako ng kotse. Ganyan. Lord, bigyan mo ako ng kotse. Ganon ako ng ganon. Siyempre, bata ka, pag may kotse ka, mayabang ka na. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung perang ibibili mo ng kotse, pero gusto mo magkakotse. Sabi ni Lord, no, hindi pwede. Tapos naisip ko, paano ako bibigyan ng kotse kung wala naman akong parking? Okay, accept the fact. So, wala talaga. Pray ulit, Lord, bigyan mo ako ng kotse, ganyan. Isa pa. Paano ako bibigyan ng Lord ng kotse? Paano ako bibigyan ng Diyos ng kotse kung wala akong panggasolina at pang-maintenance? Ganun pag sinabi ni Lord na no, kaya nakakatuwa yung story nitong ni Pastor na pag sinabing no, hindi yan ang plano ko sa'yo. Hintay mo, 'di ba? Pero wag ka titigil manalangin. So ay na nga nangyari. Okay, yan. Pray.
So, pagdating ng ng araw, ng panahon, so wala pa rin akong pera, ganyan-ganyan. Yung kinikita ko sapat lang, 'di ba? Hindi gano'n naman, eh, kung kumita ka, masaya ka na do'n, kung meron makakain ka 3 araw, okey ka na, wala ng problema. Kahit wala kang naiipon, basta masaya kayo, okey na kayo. Ngayon, na-realize ko, 2017, 2018 ba, di ako nagkakamali, basta ako noon, para akong patay na patay sa isang babae na pangit naman pala. Tapos yun, talagang dun ako naka-focus sa kanya, yung family ko, yung nanay, tatay ko, wala na akong pakialam, nagbibigay ako sa kanila, pero alam mo yun, hindi ko sila iniintindi kahit yung tatay ko may sakit. Tapos yun lang ako. Ngayon, ang ginawa ni Lord, ni-reveal niya, etong babaeng 'to hindi karapat-dapat sa'yo yan. O ito, mga ganyan. Una nun, hinala ko lang. Tapos ni-reveal ni Lord, eto, at may nagsabi sa akin, bro, lahat ng hinala mo dyan sa babaeng yan, totoo. So, yun. Oy, napakwento lang ako mga pare ha. Hindi, inaano ko lang dito. So, lahat ng ng babae na yan, yung hinala mo sa kanya, totoo. So, hindi pa rin ako tumitigil. Hindi, gusto ko yan. Tatanggapin ko yun. Alam mo na, yung mga kabata. Tas noon nawala yung tatay ko. Kinuha ni Lord. So, doon sa akin, anak ng walang hiya naman, oh. Na-realize ko lahat na mali itong ginagawa ko. Kailangan kong magsakripisyo, kailangan kong kumilos para mapaganda yung buhay ko at pati yung pamilya ko o yung mga kapatid ko. Yung alam mo yun, dati kain kami, nangungutang pa sa tindahan. Ngayon, 'di ba? Pwede tayong kumain. I mean, may gusto tayong kainin, o sige, pag nagkapera ako, kain tayo diyan. Hindi mo na iniisip na hindi natin kaya yan kasi wala tayong pambili niyan, hindi natin afford. So doon pumapasok yung mga hanggang doon na nag-start na, tapos nitong nakabili na ako ng kotse. Na-realize ko lahat na oo nga hindi bibigay ng Panginoon sa iyo yung gusto mo. Ihahanda ka ng Panginoon para sa mas magandang bagay, 'di ba? Yun sa niya, sa plano niya. Well, kasi ang Lord naman hindi natin alam, mas malawak 'yan mag-isip sa atin. Ang utak ng tao pang dito lang sa mundong ibabaw, pero ang isip ng Lord, buong yan, buong kalawakan yan, hindi mo maaabot, hindi mo maaaro, kaya hindi mo maiintindihan minsan yung mga mga sinasabi ng spiritual na leader. For example, si Pastor. Sabi nga pala ni Pastor, mga pare, kung may mga tanong kayo sa kanya, handa naman siyang sagutin yan. Pang mga spiritual na tanong, kasi na siya laging ang nangyayari daw nung last election, parang alam mo yon, ang tanong lagi sa kanya, bakit ganito, bakit ganito? More on spiritual. So, sabi ni Pastor, handa akong sagutin yan. Handa akong sagutin lahat yan. Hindi ko tatakasan yan, hindi ko tataguan yan. Kaya kung may mga tanong kayo, mga pare, at pwede nyong i-comment dyan para itanong natin kay Pastor pag alam mo yun, pag pwede natin iparating dun sa sa mga associate niya o dun sa mga admin ni Pastor. So may tanong, pwede nyo po bang ipaabot to kay Pastor tapos maisabi ko dito sa ating channel. Okay po ba yon? So congratulations kay OJC. Yan grabe, iba na yan. Pag 40 years na, iba na yan. Tapos magigets ko dun sa lives begin at 40s. Kasi sinabi sa Bible, ang 40, parang yan yung pinakamahalagang number o importanteng number pagdating sa Bible. Kasi maraming nangyari within 40 years, 40 days, basta maraming nangyayari na nabanggit yung 40 na yan. So, ibang klase. Pag nakarating ka na ng 40, yun nga, starts begin at 40. So, pag 41, yun na, dire-diretso na, iba na yan. Mararamdaman mo na yung sakit ng likod, gano'n. Joke lang. Congratulations at happy anniversary, happy 40th anniversary of the Feast of the Passover kay OJC, Pastor Kibuloy, napakalupit. Iba talaga, grabe.
Alam nyo, eto sana, alam ko sa mga kababayan natin na medyo may doubt kay Pastor. Okay lang yan, natural yan. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng paniniwala eh. Pero once na may doubt kayo, try nyong for example, ano na si Pastor, laya na or nakapag-bail na. Try nyong umattend sa sa preaching niya. Try nyo umattend at makikita nyo yung iba paano mag-preach si Pastor pag nandun ka mismo, pag nasa live. Kasi iba yung sa TV eh. For example, sa music, ganun din naman eh. Pag pinapakinggan mo, okay lang, parang sound trip lang. Pero pag live music, live band, iba yung pakiramdam, para kang naboboost. Ganun din pag sa preaching. Okay lang, nakikita mo sa TV, okay. Pero pag nandun ka mismo sa lugar na yon, mararamdaman mo talaga yung spirit. So, itry nyo. Walang mawawala sa inyo. Itry nyo kung hindi nyo nagustuhan, walang problema. At least nasubukan nyo at nakita nyo. Okay po ba yun? Okay, thank you. Hanggang dyan na lang po muna. Joke lang. So, dito na tayo sa ating issue ngayon. Ayan. At meron na labas. Alam nyo, iba ang ko dito, mga pare. Iba ang parang ko dito, iba yung naaamoy ko. Kasi unti-unti na naman nilang dinidikit to sa mga Duterte. Kasi parang yung dahil yumaman o naging kontraktor si Madam, si ate ng 2016, kaya sila yumaman dahil sa mga Duterte. Ya? Ay! Nako na naman, alam na natin yan. So kaya nga ito meron pang isa dito na ito picture tang to. Ito yung pinaka parang inaano nila si Senator Bato na sablay. Nagtanong-tanong ka pa kasi tapos nalaman mo na na 2016 pala yun, nagsablay. Yung flood control project, kailan kayo nag-engage? Eto, flood control project, kailan sila nag-engage? 2016. 'Di ba? 2016. Malamang yung binlacklist ni PRRD nung panahon na yon, sasabihin, tropa pala nila to si Diskaya. Kaalyado pala to ni Duterte o masasabi natin kaibigan pala ito ni Duterte kaya ito hindi niya pinayagan niyang masasabi natin na na maggawa ng mga flood control project. Tapos yung mga hindi niya kaalyado o yung kagalit ni Duterte, binlacklist niya. Pwedeng ganyan ang narrative nila. Pwedeng ganyan ang sabihin nila sa mga susunod, 'di ba? Hindi yan imposible. Kasi si Senator Bongo nga inaano na nila kinakalaban na nila binaanohan nila ng konti na yung business nila na business ng tatay niya idinidikit kay Senator Bongo. Hindi, senator ka malamang na yun nakakakuha din ng project. So sabi ni Senator Bongo, wala kinalaman dyan. Nagtatrabaho ako kay 25 years old pa lang, nagtatrabaho na ako kay PRRD. Ano kinalaman ko dyan sa business ng magulang ko? Diba? Yan lang kasimple. Kung may kinalaman siya, dapat siya na lang humawak to. May business naman pala sila Anyway, balik tayo dito. Sabi ni Sara Diskaya, 2016 onwards po. So nag-umpisa yun. Actually, parang nag-umpisa yung flood control 2016 So, baka ang sabihin nila dito, panahon pala ni Duterte ang flood control project na yan Panahon pala ni Duterte, meron na mga ganyan, ghost. Walang gano'n nung panahon ni Pangulong Duterte. At pag naamoy niya yan, automatic yan. So hindi naman kasi nila napapatunayan pa na ito mga pare ito si Sara Diskaya, pag ito napatunayan na may ginawang anomalya o kaya masabi natin na ghost project, dapat makulong to, kasuhan to. Oo, totoo. Wala tayong pakialam kung sino pa yan. Basta pag meron siyang ginawang mali, dapat managutan niya. Pero kung hindi nyo pa napapatunayan, mahirap na magsalita ng tapos. Diba? Tapos bandang huli to, malalaman natin, ididikit na naman sa mga Duterte. Ganyan naman sila ngayon
Tignan mo si Trillanes, nag-aano na naman, umaalulong na naman. Oh, may post na naman siya. Putya, nakaamuhin ng ano eh. Nakaamoy ng... Uy, Duterte na naman to ah. Oh, binabanatan niya ngayon si Bongo. Anak ng putya, pag Duterte yung issue, susulpot at susulpot yung tarantado na yan. Ah? Kaya nung mga comment doon, nandyan na naman yung asong ulol na pag naamoy ang mga Duterte eh, ano na naman. May sasabihin at sasabihin talaga siya. Gets nyo? Eto ngayon, malamang ididikit. Eto, sasabihin ko sa inyo mga pare, baka idikit. Eto, baka idikit Baka idikit na naman ito sa mga Duterte. Ngayon, sabi nila, pahiya daw si Bato dyan. Ewan ko kung ano nangyari dyan. Sinagot lang naman ni ma'am. Tapos sabi ni Senator Bato, are you sure? Yes po. Tsaka makikita mo dito kay Sara Diskaya, although hindi naman natin to kilala, pero yung sagot niya, alam mo yon, medyo confident siya sa sagot niya na meron tayong documents para dyan, meron po akong ibibigay sa inyo para dyan. So kung may tinatago kang, ulitin ko lagi kong sinasabi, hindi natin to kilala. Hindi natin to kilala, hindi natin to kinakampihan, gaya nung kay Atong Ang. 'Di ba? Hindi natin kilala si Atong Ang, hindi natin niyang kinakampihan. Wala tayong pakialam dyan. Kung may kasalanan siya doon sa sabong o yun sa mga nawawalang sabongero, dapat kasuhan siya at paparusahan. 'Di ba? Pero kung wala pa, wag niyong wag niyong pagmumukaing may kasalanan na kagad. 'Di ba? Ang alam ko kung hindi ako nagkakamali, parang naka-freeze na yung account ni Atong Ang tsaka ni Gretchen eh. Pero mo ganun kabilis itong si Boying pag medyo alam mo yun. Paano? Dinikit nila sa Duterte yun eh. Anong sabi? Ay, may kinalaman yung war on drugs diyan sa mga nawawalang Anak ng putya, Duterte pa rin. So eto, hindi malabong idikit na naman nila to sa mga Duterte. Hindi yan. Ay nako. Walang bagong script ngayon ang administrasyon o yung gobyerno to. Puro na lang Duterte. Wala na nga budget yung OBP eh. Si Pangulong Duterte nga nandun sa dahig eh. Illegal nga yung pagpapadala nyo dun eh. Tapos Duterte pa rin kayo ng Duterte. Ano to? Kayo na nga nakaupo sa kapangyarihan, ayaw nyo kasi ayusin yung trabaho ninyo eh. Puro kayo kagaguhan eh. Anyway, so ito, panoorin natin tong video na to at tingnan natin kung ano yung pinag-usapan madalas dyan sa Ginisa ng mga senadora ang mga contractors ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ang kontratistang si Sara Diskaya umamin na may 28 luxury cars at isa sa may-ari ng 9 na kumpanyang nakakuha ng proyekto sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Hindi ko alam pero para sa akin kung ganyang karami ang sasakyan ko, hindi naman to. Ito kay Diskaya, wala naman to. Kung marami akong pera, siguro magkakaroon ako ng mga 3 sasakyan siguro. 3 lang. Ay hindi. Kasi bibigyan ko yung mga kapatid ko eh. Malamang marami din. Bibigyan ko yung mga kapatid ko. Pero yung para sa akin personal, 3 sasakyan lang siguro. Isang maliit, isang malaki, saka isang pick up, ganun. Tas motor na. Malamang motor ang madami sa akin. BMW na 1,300 GS. Ano pa ba? Z1000. Ano pa ba? Dami. CB650 o CB1000, Z1000, mga ganon, di ba? Tapos meron pa tayong Kimco. Marami. Tapos meron pa syempre yan, mga big bike pa lang yan. Meron pang scooter. O yung mga maliliit na motor. Kakaroon ako ng mga Click 160, ADB, yan Kotse, pag marami ang pera, motor ang marami sa akin, hindi kotse. Tapos tricycle.
Oh, tricycle tapos papaboundaryan ko. Oh, yan, akin lahat yan, no. Diba? Siyempre, pag marami kang pera o pag nagkaroon ka ng pera, pag business-minded ka, kailangan mo rin naman mag-invest sa panibagong business, di ba? Ganun lang yun eh. Halimbawa, for example, nagkapera ako. Nagpera ako, sige. Tayo ako ng paupahan ng bahay. O, di ba? O, business. O, pag kumita yon, nagkaipon ulit, tayo ako ng bilyaran. Kumita yon, o tayo ako ng lugawan. Kasi tubong lugaw. So, ito ginagawa ko lang biro Pero, isipin nyo lang, more on ang pinag-usapan o yung pinofocus nila ay yung yaman ni ate. Hindi dun mismo sa issue natin na flood control. Dapat yun. Again, hindi ko pinagtatanggol to pero ang pangunahing issue kasi talaga yung flood control. 'Di ba? Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects, flood control. humarap ang mga contractors ng mga proyektong ito. Isa sa mga ginisa ng mga senador, si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega na top 2 sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Inusisa siya dahil sa yaman niya at koleksyon ng luxury cars. Inusisa dahil sa yaman at koleksyon ng luxury cars. So dapat 'di ba usisain natin, ito mga senador, mga ginagalang naman natin 'to mga senador na 'to. Mas okay naman 'to kaysa dun sa mga kongresista sa sa Kamara. Pero mga sir, dapat ang pag-usapan natin kasi yung mismong issue. Yung talaga bang ang dapat ang ni-research nyo o yung talagang pinagtuunan nyo ng pansin yung talaga bang meron kayong flood ghost project na nangyari? Ano tong project nyo sa dito sa Talaga bang kayo ang may-ari niyan? Dapat ikaw ang may-ari niyan. Alam mo dapat kung natutupad tong mga bagay na to. Ganon, 'di ba? So, yun dapat ang pinaka-focus nitong hearing na to kasi flood control hearing. Hindi yung yaman ng mga kontratista na to. Wala tayong problema dun sa yaman. Okay, sige, pag-usapan natin yan. Pero another issue yan eh. Ibang issue yan eh. 'Di ba? Okay, pag natapos na yung flood control project na to, malalaman natin, kaya naman pala kayo ganyang kayaman kasi nangungurakot kayo. See? So, masasagot yung tanong natin na bakit ganyan siya kayaman? Bakit marami siyang pera? 'Di ba? Masasagot yun dahil pinag-usapan yung pinaka-punot dulo nung nung apoy, yung issue. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Wala ang pinokus nila mismo yung luxury car. Doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Sumagot naman siya, yes po. Ilan yung luxury? Medyo tayo dun medyo, alam mo yung panahon na yon, medyo sensitive kasi, medyo, dahil nga laging binabaha, tapos yung flood control, medyo yung mga tao medyo sensitive patungkol dyan. Kasi nga naman, madam, ang dami mong pera, ang dami mong tapos papamukha mo sa amin na binili mo lang yung kotse dahil sa payong. Ano to? So medyo, alam mo yon, medyo nagalit ang mga Pilipino dahil nga lubog sila eh. Hindi naman natin siya masisisi na talagang kahit. Pero ako, hindi ako bibili ng Rolls Royce dahil sa payong. Bibilin ko Toyota talaga. Maganda yung payong ng Toyota. Binuksan mo yun, Actually, yun nga talagang, alam nyo yung kaming mga pag ng kotse, may payong ba to? Ano bang previous nito? Meron po yung dashcam, sir. Kasi pag nagtanong ka sa pag binili ba namin to ng, halimbawa, hulugan, meron bang freebies? Ano bang mga freebies na kasama? Mahilig tayo ganyan, mga Pilipino, sa freebies eh. Diba? Pwede bang freebies na lang yun sa amin, tapos hindi na kami bumili ng sasakyan? So,
pag tinanong mo yung mga agent, yung mga sales lady, salesman sa isang car company, for example, Toyota nga. Sir, ano po ba yan? Meron po ba kaming freebies na makukuha dyan? Ano pa ang freebies namin? Kasi ganun talaga tatanong mo. Pero mahal lang bibili mo. Wala kang libre. Meron po yan, sir. Libreng tint na medium tint po sa mga bintana. Tapos, meron po tayong libreng dashcam. At meron po tayong ganyan-ganyan. Meron po libreng tools. Automatic yun, syempre. So, ano pang libre? Meron pa kayong libreng payong? Ayan ang tinatanong. May libreng payong po ba? Ay, sa ngayon, sir, wala. Ay, wag na lang, walang libreng payong kasi payong talaga ang gusto ko dyan. Kasi maganda payong ng Toyota, matibay. Kung sino mga naka-Toyota dito? Sinong mga naganap ng pare ko dyan na bumili ng kotse at naghanap talaga ng payong. Pero meron yan sila, alam ko eh. So, hindi. Kailan ba dadating yung payong nyo? Ay, sa baka mga next week, sir. So, sige. I-reserve mo ko ng payong tsaka ako magbabayad. Kotse payong talaga. So, si madam, medyo, yung kay madam medyo insensitive siya dun sa part na yun na niyabang niya yung payong. Siguro dahil, alam mo naman, wala sa kanya yun kasi marami na siyang pera eh. Okay yun. Okay lang yun. Hindi niya na siguro naisip yun na yung mga tao nanonood at medyo nasasaktan dahil nga dun sa dami mong pera tapos payong lang, ganyan-ganyan. Sumakto palagi nag-uulan, nagbabaha. Kaya medyo nainis yung mga netizen dito kay Sarah. Kahit ako nainis din ako sa kanya eh. Kahit ako medyo, ano ba to si ma'am? Parang ma'am, ba't parang insensitive mo naman kasi alam mo lang nagbabagyo, alam mo nang umuulan, nagbabaha, pero bakit ganyan yung mga interview mo? Di ba? So, ewan ko Ayun yun. Di ba? Alam nyo, lawakan kasi natin yung pag-iisip natin. Kahit ako, gusto ko payong. Dati nag-aaral ako ng college, ang payong ko yung pambastonero. Yung malaki. Kasya 5. Ano na yun? Double purpose na yun. Pang may humarang sa akin. Totoo yung payong ko mahaba. Lagi ako may dalang payong. Ang bastonero eh. Totoo yun. Gusto ko ng payong yung mga magagandang payong. Kahit lagi ko nakakalimutan yung payong na yan. Ayan ang pinakabagay na ayan payong ang pinakalaging nawawala. Anyway, balik tayo dito sa issue. Lumalayo na tayo. So, eto si ma'am, dahil nga nagustuhan niya daw yung payong, kaya binili niya yung sumagot naman siya ng oo. Luxury cars mo? 28 po. Ang isang Sumagot naman siya. Ilan ba yung luxury cars? 28 sakyan po. pa lang tulad ng Rolls-Royce, nagkakahalaga daw ng 42 million pesos. This is unbelievable. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan? Ito medyo ewan ko kung pagkakat lang nila dito yung yung sinabi ni Sir JB na ito ni Senator JB na pera ng gobyerno, ano ba? Hindi pa naman sir hindi pa naman napapatunayan eh. O sige, kung napatunayan nyo, kasuhan nyo, ipakulong nyo. Kasi talagang dapat ipakulong. Kung pera ng gobyerno yan, di ba? Pero dapat kasi ang finokus nyo mismo yung mga project. Diba, yun nga sinasabi natin, yung project mismo ang magpapatunay kung saan galing yung yaman nitong mga to. Tapos tinanong pa sa dyan, magkano ba binabayad nyo sa tax? Magkano binabayad ng tax nyo? Sir, wala po sa akin yung exact data pero pwede po akong mag-provide kasi meron po akong secretary na nagbabayad ng tax namin. So pwede po akong mag-provide ng data patungkol dyan sa mga tax namin kung nagbabayad kami ng tama. So doon pa lang medyo na si madam, confident na siya na talagang wala silang nilalabag o wala silang alam mo yon na
nagbabayad sila ng tax. Pag meron yung Senado na nakita na anomalya na wala naman hindi naman tama to sa kinikita nyo Magkano kinikita nyo? O hindi tama yung binabayad nyo. Ayan, dyan na kayo maghinala. Tsaka isa pa nga sa dapat i-focus natin kasi yung flood control project mismo, yung mga project nila. Yung mga project niyang mga nandyan, kung talagang yun ba gumana o ginawa nila, di ba? O kung magkano yun, o magkano yung total ng mga project na yan, kung talagang ginawa ba nila, ay dapat ang unang imbestigahan. Yan dapat ang tanong diyan sa sa Senate, hindi yung yaman. Ang dami mo kotse, mama. Ngayon lang ako nakakita niyan. Talaga naman Eto mga pare, uulit-ulitin ko, hindi natin kinakampihan to si Sara, si Diskaya. Hindi natin yang kinakampihan. Pero kasi ang nangyayari dito, lumalayo tayo dun sa totoong issue. 'Di ba? Para kasi anong nangyayari, bakit lumabas yung marami silang sasakyan, marami silang pera, may inggit lang? 'Di ba? Parang ang lumalabas may inggit, ganon? Hindi, okay. Sige, may pera nila yan. Pero dapat imbestigahan muna natin yung dapat nating imbestigahan. Ano yung dapat nating unahin? Ano yung dapat nating asikasuhin? Kasi pag naasikaso at nakita natin ang resulta ng mga yan, yung flood control ghost project na sinasabi nila, yung mga ghost project na yan, pag napatunayan natin na may ghost project to si Sara Diskaya, lalabas na ngayon. Eto naman pala ma'am meron kang ghost project yung ghost project na yan pala nagpayaman sa'yo. Di nasagot na. Pasensya na, ganun ako ng ganun ina-allergy po ako Konsensya nyo, madam. Tanong tuloy ng mga senador, kailan nagsimulang kumita ng limpak-limpak si Diskaya? Ito. Sa isang panayam kasi, sinabi ni Diskaya na nagsimulang gumanda ang buhay niya nang maging contractor sila ng DPWH. Pero sa pagdinig, nilinaw ni Diskaya na hindi lang sila sa DPWH kumita. 23 years na raw silang nasa construction business at nagsimula raw silang makakuha ng flood control projects noong Administrasyong Duterte o noong taong 2016. Eto yung sinasabi natin. 'Di ba? Narinig nyo na. Nagsimula silang nakakuha ng flood control project noong taon ni Pangulong Duterte, 2016. So malamang ito yung style na to, ididikit na naman to sa mga Duterte. Alam na natin. Okay, hindi ko to kinakampihan Wala akong pakialam dyan kay Sara Diskaya. Okay? Wala akong pakialam dyan kay madam kung sino man yan, kung ano man ginagawa niya, kung gumagawa siya ng masama, dapat kayo, umpisahan nyo, kasuhan nyo. 'Di ba? Kung may nakita kayong anomalya o napatunayan nyo talaga na may ginagawa o may mga ghost project itong si madam, 'di ba? Kasuhan nyo na yan. Si Sara Diskaya, kasuhan nyo na yan, pakulong nyo na yan. Kung patunayan nyo 'di ba? Hindi Malamang itong mga to, Duterte na naman ang may pakanan ito. Nako po, Duterte na naman. So, hindi malayo to mga pare, hindi malayo yan. Pero, makikita nyo, one day. Na 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. 23 years. I think 2000, nag-start sila ng business 2002, 2003, kung hindi ako nagkakamali. So, alam nyo ba sa construction business, kung marami kang kontrata, malaki ang pera mo. Oo. Ano ka ba? Ito hindi to alam ng mga mga kababayan natin. Pag nasa construction business ka, kontrata 'yan. Pag marami kang o magaling ka gumawa o maganda yung style ng ginagawa mo, for example, may building. Pag magaling o maganda yung ginawa mo, yung mga may-ari ng mga yon, automatic i-refer ka doon sa mga kakilala nila. Ito gumawa ng building ko. Okay ang contractor na yan. So, 2003, 2002, construction business na sila. So, doon pa lang medyo, alam mo yon, nakaipon na sila ng pera. Kasi malaki talaga yan. Milyon yan. Ang kontrata.
milyon-milyon ang kontrata ng mga construction contractor. Paano pa yung mga building na malalaki? Iba yun. 'Di ba? Kaya masasabi natin, may pera talaga to sila ate. Kasi matagal na sila dyan sa industriya nila hindi natin mapapagkaila na may pera talaga to sila. Pero medyo sensitive lang siya dun sa part na, alam mo yun. Yun lang naman ang problema. Kasi sabi nga, kung meron kang mayama o mayaman ka, o kung meron kang limpak-limpak na pera, huwag mo nang ipagyabang. Maging sensitive tayo, maging sensitive ka dun sa mga nakakakita ng mga pera na yon, 'di ba? Ganun lang naman siguro, ewan ko dito kay Madam, bakit nagkaganon? So, hindi siya naging sensitive. Hindi natin alam. Pero yun lang ang problema. Medyo parang ang tingin talaga ng mga netizen ngayon, ng mga kababayan natin, parang masyadong mayabang si Madam. Kasi masyado siyang ma-flex ng kayamanan niya. Well, di natin niya masisi siya. Dami siyang pera Pero kung ikaw, talagang totoo kang sana, alam nyo kung, sa tingin ko kung hindi pinlex ni ma'am yung hindi mahuhukay ito, mapapag-usapan tong yaman niya Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Totoo yan They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Ayun. So, dyan magaling ang ang mainstream. Magkakakat ng video tapos ididikit-dikit. Eto, hindi to sa kanya. Hindi lang sa kanya to. Kahit doon sa ibang kahit doon sa mga ibang issue pa. Ganyan, dyan sila magaling. Yung ikakat yung video, yung sinabi dito, tapos ididikit dito para magmukhang Totoo yun. Para magmukhang, alam mo yun, magmukhang yun yung sinabi niya. Pero sa totoo lang, meron pa yung sa buong konteksto, hindi yun. Hindi na siya to Hindi to si Diskaya, yung tinutukoy ko yung pangkalahatan na to. Kahit sa panahon ni Pangulong Duterte, ganyan. May sinabi si Pangulong Duterte na ganito, tapos ikakat nila yung sa gitna, ipagdidikitin, kaya mukha siyang masama. Talagang ganyan ginagawa ng mga mainstream. Nako. Mula 2022 hanggang 2025, posibleng umabot na raw sa 400 proyekto ang nakuha ni Diskaya sa DPWH. Nationwide din ang mga kontrata nila pero wala raw silang ghost project. Dahil Ayun. tila pinapaboran daw ang mga kumpanya ni Diskaya, tinanong tuloy siya kung may connection siya sa DPWH. Yun. Sabi niya naman, sinabi niya na marami na siya nagagawang project, marami sila nationwide yung project nila kahit hindi sa, I think sa gobyerno, kahit sa mga local government, meron silang mga project na ganyan kahit hindi sa gobyerno, nationwide daw, pero wala silang ghost project. Sinabi niya yun sinabi niya yun. Well, ma'am, ikaw Sara Diskaya, kung yan ang sinabi mo o binanggit mo yan, dapat patunayan mo na wala talaga kayong ghost project. Yan lang ang kailangan nating malaman. Dapat meron kang patunay, meron kang data, meron kang info na magpapatunay dyan sa mga sinabi mo na wala talaga kayong ghost project. Okay? Yan ang kailangan natin ngayon. Kasi kung sasabihin mo lang yan na wala kayong ghost project at hindi mo papapatunayan, walang kwenta yun. Kaya kailangan natin ng patunay na wala talaga. Patunay na meron kayong ginawa. Yun ang natin. So, ang sinasabi niya dito, kaya siguro sinasabi na meron sila o tinatanong siya na meron ghost project dahil lagi siya nakakakuha sa DPWH. Sino ang point person nyo sa DPWH? Ito. Nationwide din ang mga kontrata nila pero wala raw silang ghost project. Wala daw. Dahil tila pinapaboran daw ang mga kumpanya ni Diskaya, tinanong tuloy siya kung may connection siya sa DPWH. Okay, tinanong. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito, para sa inyo, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH.
Oh, edi ito naman si ano. Ito ginagalang ko to si ano si ano Siya pangalan nito? Si Ejercito. Ginagalang kita, sir. Pero kung hindi ka maniniwala dun sa sinabi niya, dapat mag-research kayo. Dapat alamin nyo kung talagang wala tong kinalaman sa DPWH. O wala siyang kinakausap o wala siyang kilala sa DPWH. Di ba? Oh, ganun lang kasimple yun. Kung hindi kayo naniniwala, edi kailangan kayo magpatunay. Let's be fair naman, mga pare. Kasi mahirap gaya niyan, 'di ba? Kung ganyan, parang ganyan din yung ito nakikita ko lang ito naalala niyo yung ginawa kay Tebes na pinagbintangan na ng pinagbintangan. Parang ganyan din yung ginagawa ngayon na puro lang bintang. Pero hindi ko naman sinasabing ganyan ang ginagawa ng Senado ano naman nila yan trabaho nila yan na mag-imbestiga. Pero nakukulangan ako dun sa pag-iimbestiga nila mismo dun sa issue, sa flood control. 'Di ba? Yun ang dapat nating tutukan. Ang pinunteriya nila, ito yung yaman ng ali na to. Inamin ni Diskaya na part owner siya ng 9 na construction companies na nakakuha ng proyekto sa gobyerno. Noong una, sinabi niyang nag-divest na siya rito at tanging Alpha and Omega lang ang tinututukan niya. Pero lumalabas na Chief Financial Officer pa pala siya ng ilang kumpanya. Ang 9 na kumpanya raw na ito, minsan pang naglalaban-laban sa iisang bidding. Kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Hindi naman Ewan ko So, siya pa rin daw ang may-ari nung ano na yun. Oh, dapat ewan ko kung kasi dapat inalam nyo kung yung company na yun, ewan ko paulit-ulit na ako. Tuloy na nga lang natin. makapagsalita ng diretso ang may-ari ng Wawaw Builders. Ito talaga, parang kakaiba. Ang daming ang memes nito natutulog daw. Yung nananahimik ka sa classroom tapos bigla daw nabunot yung index card mo, yung pinagsalita ko. Alan Arevalo nang tanungin ng mga senador tungkol sa ilang ghost projects umano sa Bulacan. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong, how can my question incriminate you? Sorry po, Your Honor. Muntik tuloy siyang ipakontempt ng mga senador. Pinakontempt nyo? Ang MG Samidan Construction naman na may 250,000 pesos lang na kapital pero nakakuha ng 5 bilyong pisong flood control projects, tinanong din tungkol sa umunoy ghost projects. Pero itinanggihan ng may-ari na si Marjorie Samidan. Lumulutang na ang mga katotohanan mula sa mga anomalya sa flood control projects. Pero marami pa ring mga baho ang dapat nahalukayin. Hanggang ngayon, hindi pa rin naituturo kung sino-sino ba ang nagpayaman habang nilulunod ang taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Medyo- Mehan Los Baños, News 5. Mga Anyway, medyo iba yung atake ni ate Pero sa writer na yata. So, wala pa napapatunayan. Wala pa napapatunayan na meron talagang flood ghost project, 'di ba? So, yung yaman, isang tabi muna natin 'yan, mga pare Mga isang tabi muna natin yung yaman ni Madam. Ngayon, patunayan natin o imbestigahan natin na talagang meron siyang ghost project o kung sino man dun sa mga yon. Sa Bulacan talaga meron. Yung Wawaw Builders na yung yata yung dyan Sa Bulacan nakita natin kasi nagdrama-drama dun si Marcos na I'm angry. Paki namin. Animal. Ha? Ulupong. Bakit paki sa galit mo, di ba? Ang paki namin, bakit hindi nagagawa yung mga yun? So, ito mga kontratista na to, ito mga kontraktor na to, dapat imbestigahan natin yung mga project o kung sino man. O, halimbawa, kay Diskaya, yung mga Alpha Omega Kemerut niya. So, tingnan natin kung sino ba yung kontraktor dun sa lugar na yun na walang project. 'Di ba? Sino yung mga kontraktor na yun?
kung eto, nakita nyo doon na contractor na yon, siya ang contractor doon at walang nagagawang project, alam nyo na. Diba? Nasagot na yung tanong nyo. Imbestigahan nyo lahat, diba? O diba, kasi may mga ano naman dyan pwede nyong itanong yan sa DPWH o sino ba, ewan ko kung saan nyo pwedeng alamin o kunin yung data na yan na saan ba namin kukunin ton mga data na to, yung mga masasabi natin na contractor na to. Sino mga contractor niyan? O sino contractor nun sa lugar na yon? Sige. O kung ayan o yung mga kung iba man, alam nyo na ang sagot bakit yung mayaman tong mga to. Hindi nyo na kailangan, ay ngayon lang ako nakakita ng mag-asawang contractor na ganyang kayaman. Anak nang wala naman Hindi tayo mariresolba. Hindi mariresolba yung mga ganyang katanungan ninyo kung yan, tatanungin nyo din yung yaman niyang mismo. Palamang. Ano sasabihin yan? Ay hindi, ito po yung trabaho namin Oh. Ewan ko kung may iba pa siyang business, kung may mga business pa yan. Di ba? Hindi natin alam. Pero ang umpisahan natin kasi ngayon, mga pare, dapat yung lugar na may project, alamin nyo kung saan yun. Tapos kung sino yung contractor. Pag wala kayong nakitang ginagawa doon, substandard, panagutin nyo yung dapat panagutin. Diba? Kasi eto, nakikita ko dito, ididikit na naman to sa mga Duterte. Totoo yan. Alam ko na yan kasi naka-receive to si Madam, ito especially to si Diskaya, nakakuha siya ng flood control project 2016. Si Pangulong Duterte ang diyan. Ang masasabi natin na alam naman natin, presidente si Pangulong Duterte niyan. At tao ni Pangulong Duterte si Tugade ng DPWH kung hindi ako nagkakamali. So, 'di ba? Malamang sa malamang 2016 ka pa pala nag-start ng flood control malamang kaya kayo maman dahil sa mga Duterte. Ay, nako, yan na naman. Automatic, Duterte na naman ang may kasalanan, anak ng pato. So, abangan natin to mga pare Alam ko na. Eto, naaamoy ko, Duterte na naman to. Ay, nako, hanggang kailan pa kaya? Ano pa kayang mga kasalanan o ano pa kayang mga ibabato o yung mga anomalya na ibabato sa mga Duterte? Kaya yung sabong sa Duterte. Ano ba yan? War on drugs. Diba? Yung pagbaha sa mga Duterte. Yung ghost project sa mga Duterte. Lahat na lang. Pati siguro yung... Wag na. Ewan ko basta maging lang tayo mga pare. Tayo naman sa Banateros, maging fair naman tayo. Binabanatan natin to si ate kasi ang yaman Medyo sensitive siya dun sa sa ginagawa niya insensitive siya dun sa ginagawa niya na kaya binili tong payong dahil mayabang talaga. Mayabang talaga ang tingin natin sa kanya noon, pero dapat kung iniisip natin na bakit siya yumaman ng ganyan o iniisip natin saan niya kinuha yung pera na yan, talagang dapat hukayin natin yung mga project na ginawa niya kung talagang may ghost project na yun. Kasi kung meron, panagutin nyo. Hindi po pwede yung tatanungin nyo mismo yung yaman niya lang. O, diba? Nakita nyo? Ganun lang yun. Pero hindi pa to absuelto Hindi yan absuelto. Kumbaga dapat hukayin pa ng hukayin at nabibitinan lang ako dyan sa Senate hearing. Dapat medyo anuhan nyo pa yung investigative style. Yan ang dapat nyong gawin. Kasi kung puro lang kayo ganyan o puro lang kayo salita namang gagawin nyo dyan sa Senate, walang mangyayari. Diba? Walang mangyayari. Puro lang kayo dyan, puro lang kayo ingay dyan, puro lang kayo tawanan dyan, tapos walang mapapanagot. Ano yun? Sino kawawa? Taong bayan. Kaya ang gusto natin, kung merong kasalanan tong mga contractor na to, mag-research kayo na mag-research at imbestigahan nyo ng imbestigahan yung mga project nila para malaman natin kung totoo ba
na meron silang ginawa. O kung wala, yun na. Alam na natin. O simulan nyo na mag-file ng case. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa atin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Anyway mga pare, bago tayo magtapos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din ang aking Facebook page na Paring RJ, pakifollow. Pati na rin po ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros para updated kayo lahat lagi. Okay? Anyway, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.